Tuwing gabi, kahit anong panahon, may isang bagay na naglalakad pababa sa aming kalye habang marahang sumisipol. Hindi mo ito maririnig sa kwarto mo. Kailangan talagang nasa sala o kusina ka at palaging nagsisimula ang tunog ng eksakto sa 3:03 ng madaling araw. Mahina muna ito, parang galing sa dulo ng eskinita malapit sa bahay ng mga Reyes, isang kilalang pamilya sa aming barangay na matagal nang nakatira dito. Nasa gitna kami ng kalye, kaya dadaan muna ang sipol sa harap ng bahay namin bago ito tuluyang mawala sa direksyon ng dulo ng kalsada. Tuwing naririnig ko ito, may halo itong lamig at aliw. Parang nagbabadya ng isang bagay na hindi mo kayang hulaan, ngunit hindi mo rin maikakaila ang kakaibang ganda nito. Noong bata pa ako, palihim kaming lumalabas ng kapatid kong si Mila tuwing gabi para lang makinig. Ayaw iyon ni na mama at papa at napapagalitan kami kapag nahuhuli. Pero hindi naman sila masyadong mahigpit dahil sinusunod namin ang nag-iisang mabigat na batas ng aming bahay. Hindi malinaw kung sino ang unang nag-imbento ng batas na iyon, pero malinaw ang punto. May ilang bagay na hindi mo pwedeng galawin, hindi mo pwedeng itanong, at higit sa lahat, huwag mo silang tinitingnan. Ang sipol na iyon ay isa sa mga bagay na iyon. Kahit na lumalaki kami sa parehong kalye, may hangganan ng aming pagkakabatian at palaging sinusunod ni Mila ang bawat payo ko. Kakaibang koneksyon sa pagitan ng magkapatid. Kakaiba ang aming barangay. Dito ako nakatira mula 6 na taong gulang ako at mahal ko ang lugar na ito. Maliit lang ang mga bahay, ngunit maayos ang kalye. May sapat na bakuran at maraming lugar para gumala. Maraming bata na kaedad ko, 13 na ako noong Oktubre, at sabay-sabay kaming lumaki, naglalaro sa kalsada, gumagala sa mga likod bahay tuwing bakasyon. Magandang lugar itong paglaki, at dalawa lang ang kakaiba rito, ang sipol tuwing gabi at ang swerte. Hindi naman ako masyadong naaapektuhan ng sipol. Hindi ko nga ito naririnig sa kwarto ko, kaya sa simula ay inisip kong isa lang itong laro ng isip. Pero ayaw itong pag-usapan ni na mama at papa kaya tumigil na akong magtanong. Tahimik at matangkad si papa, laging kalmado. May kaunting punto ang pananalita niya dahil lumaki siya sa probinsya sa isla, sabi niya. Doon galing ang pamilya niya. Ang taning pagkakataon na hindi siya kalmado ay kapag napag-uusapan ng sumisipol. Mas mabilis siyang magsalita, mas mabilis gumalaw ang mata at lagi niyang inuulit ang paalala. Huwag isipin masyado at huwag kailanman titingnan. Hindi naman kami makakatingin kahit gusto namin. May makakapal na telang kurtina sa loob ng bawat bintana. Hinahatak pababa at nilalak. May maliit pang kandado bawat isa. Bawat gabi bago matulog, nilalak ni Papa ang lahat ng bintana at itinatago ang susi sa kwarto nila. Si Mama, hindi ko alam ang iniisip niya tungkol dito. Minsan ko nang nakita sa sala ng 303, nakaupo lang sa pulang sofa, nakikinig. Tahimik lang. Pare-pareho ang tugtugin gabi-gabi. Maswerte ang lahat dito. Maliit lang kadalasan, nananalo sa raffle, may bonus sa trabaho, may nakikitang lumang barya sa lupa. Maganda ang panahon, walang krimen, mas malusog ang mga halaman. Kahit simpleng mga halaman sa bakura namin, parang may mas malakas ang buhay, mas malago at mas matitibay kumpara sa ibang lugar. Para bang may lihiming puwersa ang kalye na iyon na nagbibigay ng liwanag sa mga nakatira dito. 1 milyong munting biyaya, sabi ni Mama isang gabi habang hinahawakan ni Mama ang kamay ni Mila. Ang rason kung bakit kami lumipat dito ay si Mila. Mahina ang kanyang mga baga noong ipinanganak siya. Hindi pa namin siya maiuwi agad mula sa ospital. Nakahiga siya doon, may makinang humihinga para sa kanya, parang robot na sumusubaybay sa bawat hininga niya. Lumipat kami dito para mas malapit sa ospital. At nang lumipat kami, gumaling siya bigla.
Walang maipaliwanag ang mga doktor, kaya nanatili kami kahit nalaman namin na may kapalit ang mga biyaya. May welcome committee ang barangay. Dumadating sila na may pagkain, regalo at isang folder para sa mga bagong lipat. Sila ang nagbabala sa amin. Sinabi nilang hindi kami sasaktan ng sumisipol basta wag lang naming hahanapin kung ano ito. May mga clipping ng balita sa folder, mga aksidente, mga buhay na nasira. Hindi lahat namamatay, sabi ng leader ng committee, pero nawawala ang pag-asa sa puso nila. Noong unang gabi, narinig namin ang sipol at mula noon, gabi-gabi na. Lumaki si Mila, sumali si Papa sa committee at natutunan naming lahat kung paano mag-ingat sa mga gabi ng sipol. Hanggang dumating si Alden. Isang gabing iniwan siya ng magulang niya sa amin. Siya ang batang laging nagtatanong. Hindi siya natatakot, hindi tulad namin noong bata pa kami. Nasusubukan niyo na bang tumingin? Tanong niya. May kuryosidad na tila walang hanggan. Sinabi naming wag, pero ninakaw niya ang susi. Nang magsimula ang sipol, binuksan niya ang kurtina. Yinakap ko si Mila, tinakpan ang mga mata niya at binuhat palayo. Ipinikit ko rin ang aking mga mata. Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa paligid namin. Huminto ang sipol. Ngunit hindi iyon nagtagal. Sumigaw si Alden at may kumatok. Paulit-ulit. Sa pinto, sa bintana, sa dingding. Ginaya ng boses ng nasa labas ang boses ni Mama. "Pulis ito! Pulis!" Hindi kami nagbukas. Huminto rin ang katok pagsikat ng araw. Kinabukasan, hindi na nakita si Alden. Pero naiwan ang damit niyang puro bahid ng dugo sa labas ng aming pinto. Umalis na rin ang pamilya niya matapos ng ilang araw. Mukha silang pagod. Walang liwanag ang mga mata. Hindi lahat namamatay. Pero ang mga nabubuhay, hindi na talaga nabubuhay ng buo. Ang mga mata nila, dati puno ng kuryosidad at saya, naging mapurol at tahimik. Naiwan lang ang alaala ng kanilang presensya at ang panginginig na dulot ng sipol sa aming gabi. Nakatira pa rin kami rito. Naririnig pa rin namin ang sipol gabi-gabi at mas maingat na kami ngayon. Itinatago ni Papa ang susi ng napakahusay. Laging may kandado, may tabing at may mga paraan para hindi namin makita. May mga bagay talaga na hindi mo kailangang hanapin. Ang sipol ay isa sa mga ito. Minsan, sa huling gabi bago ako umalis para sa isang mahabang bakasyon, umupo ako sa sala at nakinig. Parang kumakaway sa akin. Parang may mensahe na hindi ko kayang basahin. Pero alam kong may kahulugan. Huminga ako ng malalim at inisip ang lahat ng gabi na naririnig ko ito. Ang mga alaala kasama si Mila, ang mga kwento ni Papa, ang lihim na swerte ng aming barangay. At kahit alam kong delikado, kahit alam kong may kapalit ang bawat biyaya, hindi ko maiwasang humanga. May mga bagay sa mundo na hindi mo kailangang hanapin. Hindi mo kailangang alamin. Minsan, sapat na ang simpleng pakikinig, ang simpleng pag-iingat, at ang paniniwala na sa kabila ng dilim at misteryo, may liwanag na naghihintay sa mga nagmamahal at nagmamalasakit. Ang sipol ay isa sa mga yon. Isang gabay, isang paalala, isang lihim na bumabalot sa kalye namin tuwing 3:03 ng madaling araw. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito?
At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.